Praise the Lord, mga kapatid. So, welcome sa ating Morning Revival Preview. So, nandito pa rin ako sa Baguio ngayon, kaya naka-jacket pa rin ako, maginaw. So, meron tayong bagong kopya ng Morning Revival ngayon. At ang pamagat niya ay Crucial Aspects of Matthew 5 through 7. So, ito ang topic na tatalakayin natin ngayon mula dito sa bago nating MR. So, ang schedule natin ngayon ay week 1, day 1, 1-1 siya, sapagkat bagong MR ito. Babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Matthew 5:3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of the heavens. So, i-highlights natin siyempre yung poor in spirit. So, ito yung unang charge tungkol sa decree ng kaharian ng mga kalangitan. Ang unang pag-aatas ay kailangan tayo ay dukha sa ating espiritu. Dukha sa ating espiritu. Isaiah 66:2, For all these things my hand has made, and so all these things have come into being, declares Jehovah. But to this kind of man will I look, to him who is poor and a contrite spirit, and who trembles at my word. Amen. So ito pala yung tao na hinahanap ng Diyos. Mga tao na dukha sa espiritu. Merong isang espiritu na nagsisisi, no, at nanginginig sa kanyang mga salita. So itong binanggit sa atin dito ay isang kondisyon na kaaya-aya sa Diyos. At lahat ng ito, merong kinalaman sa ating espiritu. At ang espiritu na binabanggit dito ay ang ating pantaong espiritu. Hindi ito ang espiritu ng Diyos, kundi ito ay espiritu ng tao. Magbabasa na ako. The spirit referred to in Matthew 5:3 is our human spirit. O yun, inulit. Ang espiritu na binabanggit dito sa Matthew 5:3 ay ang ating pantaong espiritu. Not the Holy Spirit. To be poor in spirit does not mean that one has a poor spirit. So, kailangan intindihin natin na ang ibig sabihin ng dukha sa espiritu ay hindi nangangahulugan na dapat ang espiritu mo ay dukhang espiritu. May kahulugan ito. Amen. Amen. To be poor in spirit is to have the best spirit. Yun. So, ang isang tao, okay, na poor, dukha ang kanyang espiritu, ay ang pinakamainam na espiritu. Ibig sabihin, yan ang pinakamagandang kondisyon. Dapat dukha ang espiritu. Amen. O dukha sa espiritu. It is not only to have a humble spirit, but also to be emptied in our spirit in the depths of our being, not holding on to the old things of the old dispensation, but unloaded to receive the new things, the things of the kingdom of the heavens. Human beings are filled with many things in their spirit. Now that we have turned to the Lord, we have to evacuate our spirit to be poor in spirit. Amen. So gusto kong bigyan ng ilang pangungusap ang tungkol sa ating pantaong espiritu. Alam niyo kasi ang tao ay merong espiritu. Nang nilikha siya ng Diyos, kasabay na nilikha ng Diyos ang ating pantaong espiritu. At ito ay nilikha niya na may layunin. So ang pantaong espiritu o ang ating espiritu ay napakahalaga, lalo na sa ating spiritual na buhay. Unang-una sa lahat, ang espiritu natin
ang nangunguna at pinakamahalagang bagay sa ating katauhan. At sa pagtuturo ng ministeryo, binabanggit sa atin ang ilang function ng ating espiritu. So, unang-una, ang ating espiritu ay nilikha upang kaugnayin ang Diyos. Ito ay ang ating sangkap na may kakayahan upang kaugnayin ng Diyos. Ikaw ay nakakapanalangin para kaugnayin ng Diyos. So, ibig sabihin, ginagamit natin ang ating espiritu. At ang ating espiritu ay may kakayahan upang tumanggap ng intuition mula sa Diyos. Ito ay ang mga pagtuturo, damdamin, at mga salita na nanggagaling sa Diyos na sinasalita niya sa ating espiritu. Kung ang iyong kaisipan ay nakalagak sa espiritu, madali mong na dadama, na iintindihan ang pagsasalita ng Diyos sa iyong espiritu. At syempre, ang ating espiritu ay ang sangkap na kung saan tinanggap natin ang Diyos bilang espiritu. Kaya sinasabi natin, ang ating espiritu ay pinaghalong espiritu. Diyan naghalo ang espiritu ng Diyos at espiritu ng tao at naging isang espiritu. At sinasabi rin sa atin na isa sa mga bahagi o funksyon ng ating espiritu ay ang ating budhi. So lahat ng ito nasa espiritu natin. At sa karagdagan, pwede natin sabihin na ang ating espiritu ay ang bahagi na kung saan tinatanggap natin ang mga pagtuturo, mga bagong bagay na nanggagaling sa Panginoon. Kaya sinasabi rito, dapat dukha ang espiritu natin. Ibig sabihin, bukas siya. Sapagkat kung punong-puno siya, wala na siyang space para sa mga bagong bagay ng pagtuturo ng tungkol sa kaharian ng mga kalangitan. Kaya nung ang Panginoon ay nagsalita sa bundok, ito yung una niyang binanggit. Mapalad o pinagpala ang mga dukha sa espiritu sapagkat tatamuhin nila ang kaharian ng mga kalangitan. Ibig sabihin, ang kondisyon para tamuhin mo ang kaharian ng mga kalangitan ay dukha ang espiritu mo. Bukas siya. Laan siyang makinig. Pasyo siya. At parang sinasabi, Panginoon, eto ako, bukas ako, magsalita ka para matanggap ko. Bukas na bukas ako. So yan yung unang kondisyon na mahalaga sa atin ngayon. Kaya yan ang unang sinabi ng Panginoon sapagkat nung panahon na yon, ibibigay niya ang mga decree, ang mga pangbatas na pag-aatas tungkol sa kaharian ng mga kalangitan. Kung hindi ka bukas, magsasalita ang Panginoon, walang papasok sa iyo. At pwedeng wala kang maintindihan. At pwedeng hindi ka mahipo. At sinasabi natin, dapat ang espiritu natin ay dukha araw-araw, lalo na sa pagtanggap sa salita ng Panginoon. Kaya doon sa isang verse natin, binanggit na may panginginig, di ba, sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, wala kang napapalampas. Nagsalita ka siya, lahat nakuha mo, lahat na nasagap mo, natanggap mo. Sagap na sagap. Today's reading na ako. It may be that our spirit is not empty for something more of the Lord to be deposited into us. According to Matthew 5, we have to deal with our spirit first. The first condition for the 9 blessings in Matthew 5 is to be poor in spirit. We need to pray, "O Lord, empty me. Evacuate and empty my spirit of anything other than yourself. Even empty my spirit of the old experiences of yourself." Mabuti ba yung may mga karanasan? Mabuti yan. Marami kang karanasan sa Panginoon, di mabuti.
Nakatulong yan sa ating sulong, paglago, at pamumuhay. At syempre, yung mga karanasan sa Panginoon, napasaya tayo. Pero, hindi mo siya pwedeng panghawakan. Kailangan yung mga bagay na nagdaan, ay nagdaan na. At bukas ang espiritu mo para sa mga bagong bagay. So, ganun yun. Kasi kung minsan may naririnig ako, tuwing tumayo para mag-speak, yun ang sinasabi. Paulit-ulit. Maring, noong una, ang gandang pakinggan. Pero dahil ulit ng ulit, lumang putahe na, nakakasawa na rin. No, maging sa ating panalangin, ganun din. Dapat may mga bagong damdamin na lumalabas mula sa ating spirito. No, kaya sinasabi sa atin, ang unang bahagi natin na dapat natuusin natin ay ang ating espiritu. Sapagkat yan ang sangkap, no, ng pagtanggap, pag-unawa, no, at pakikinig. Paano mo papakinggan at tatanggapin ang salita? Dapat ini-ensayo mo yung espiritu mo. O dapat nasa condition siya, bukas siya. No, huwag yung makikinig ka nga pero yung espiritu mo naman pinanghahawakan pa niya yung mga nagdaan. Kaya maging si Paul, sinasabi niya, kinakalimutan niya yung mga nakaraan. At bukas siya para sa mga bagong bagay, araw-araw. No, araw-araw. Ang ating espiritu, mga kapatid, malaki ang kapasidad niya. Malaki. Kaya lang minsan, wala na makapasok. Kasi apaw na siya. Kaya ito ay isang mahalagang bagay na unang binanggit ng Panginoon. Sabi niya, pagdukha ang iyong espiritu, sa iyo ang kaharian ng mga kalangitan. Ibig sabihin, yung kaharian ng mga kalangitan, marami mga bagay dito na nakapaloob. Mga kayamanan, mga pag-aatas, na kailangan maidala tungo sa loob natin. No? Kaya kailangan ang ating espiritu ay bukas. Our old experiences of Christ can hinder us from experiencing Christ in a new, fresh, and up-to-date way. O binanggit uli yung mga karanasan natin, mga old experiences. No? Kalimutan mo na yan. Hindi naman kalimutan. Wag mo na siyang palaging pinofocus. Nagdaan na yan eh. No, kung anong pwede mo makuha dyan, nakuha mo na. Amen. Amen. Kaya sabi niya, makakahadlang ito na maranasan natin si Kristo sa isang bago, sariwa, at napapanahong mga bagay. Our spirit has to be emptied. Oh. This is the real humility. It is possible for a person to be humble outwardly, yet still so proud in his spirit. The real humility is a mirror in the spirit. This is why Peter tells us that there is the need to be meek and quiet spirit. The real meekness is in the spirit. A person may be quiet outwardly, but may be full of opinions inwardly. No, sa panlabas parang humble. No, pero sa loob, ang daming opinion. Ang daming mga bagay na pinanghahawakan. So naalala ko dati, kasi nung unang dumating ako sa church life, siyempre bago lang ako. Bago lang. Walang alam. Minsan maganda din yun. Bago ka, wala kang alam, bukas ka sa mga bagong bagay. Tapos may isang tao na nakatabi ako. At habang nakikinig kami sa mensahe, sabi niya sa akin, alam mo yung mga tinuturo na yan, napakinggan ko na yan eh. Ilang ulit na. So nung narinig ko yun, parang nagkaroon ako ng feeling na itong taong ito, hindi interesado sa mga bagay na sinasabi doon sa meeting. Parang feeling niya, alam na niya, narinig na niya,
ilang beses na. No? Parang sinasabi niya, wala na bang bago? Mga kapatid, ang salita ay mga bagay na pwede natin sabihin na paulit-ulit din naman. Sapagkat ang salita ay nasa aspekto ng pagkain. Ang pagkain, paulit-ulit lang yan. Ang importante, dapat gutom ka. Meron kang laan na lalagyan para dyan. Sapagkat pag dinala ka sa isang malaking kainan, pumunta ka ron na busog ka, baka sabihin mo, natikman mo na yan, nakain mo na yan, alam mo na ang lasa niyan. So, hindi mainam yung ganon. Di ba? Dito sa Pilipinas, araw-araw kumakain ka ng kanin. Hindi mo pwede sabihin na, ay, kanin na naman. Ay, natikman ko na yan. Ay, kahapon lang, kakakain ko niyan eh. So, pag ganon, maaapektuhan yung kalusugan mo. So, kailangan bukas tayo. Habang inuulit, lalong masarap. Lalong nalalasap. Lalo natin tinatanggap. Dapat ganyan ang ating kondisyon. Walang sawa. Sapagkat ang mga bagay ng buhay, dapat walang sawa. Laging, sa piling mo, laging sariwa. Itong mga bagay na ito. Gusto ko to. Namimiss ko na to. So, yan yung sinasabi sa atin na dapat na kondisyon natin. Day by day, we have to learn the lesson to deal with the Lord, to be poor in spirit, by emptying our spirit of many old things, such as old knowledge and old experience. If our spirit is not open, the Lord has no possibility to dispense Himself into us. If our spirit is full, the Lord also has no way to impart something fresh of Himself into our being. Amen. Ang ekonomiya ng Diyos, mga kapatid, ay ang pamamahagi. Pamamahagi ito, dispensing. So, anong meron sa ekonomiya ng Diyos? Pamamahagi. Hindi tumitigil yan. Ang ating Diyos ay tuloy-tuloy na namamahagi ng kanyang sarili tungo sa atin sa pamamagitan ng salita. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon dito sa pagbabawi. Ang pagsasalita, walang tigil. Kuminsan, ang problema nga yung ating kapasidad eh. Hindi na natin masagap. Ang yaman, ang daming pagsasalita, ang daming conferences, ang daming mga spiritual books na meron. Ang kailangan lang natin, Panginoon, bigyan mo ako ng malaking kapasidad para sa mga bagay na ito. So naalala ko may isang panahon na si Brother Witness Lee ay nandito sa Pilipinas at nagkaroon kami ng isang salamuha sa kanya. Salamuha. At sabi ni Brother Lee, ano ba yung gusto niyong sabihin? So marami mga kapatid medyo nananahimik. Kasi Brother Lee rin ang nagtanong. Sabi niya, nai-enjoy niyo ba yung life study of Exodus? Yun yung binanggit niya, life study. So medyo kasi yan eh, yung life study of Exodus. Sobrang mayaman, ang daming tinatalakay na punto. Ang dami-dami. So may isang brother na sumagot. Brother Lee, yung message mo, sobrang lalim. So yun ang sinabi. Parang mali yung sinabi. So yun yung sinabi niya kay Brother Lee. Sabi ni Brother Lee, ganun ba? Sabi niya. Si Brother Lee mahilig gumanyan eh. So sabi ni Brother Lee, oo nga, alam ko. Malalim yung mga message ko. At nahihirapan kayo. Kaya nga, marami pa nga ako gustong ibigay eh. Hindi ko natuloy maibigay eh. So pag naalala ko yung salita niya, marami pa siyang gustong ibigay. Ibig sabihin, ang daming kayamanan ng Panginoon na nasa kanya na gusto pa niya ibigay. Kaya lang, ang pahiwatig niya,
hindi nyo na makayang tanggapin dahil puno na kayo sa inyong mga espiritu. So mga kapatid, ang pamamahagi ng Panginoon dito sa buong recovery ay walang katapusan. Kaya nawa, tuloy-tuloy din natin tanggapin ito. Amen. We need to ask the Lord to empty our spirit and clear up our heart. Then the Lord will have the way in us and the adequate room in our being to fill us. Alam niyo kasi isa sa mga bagay na madalas nakakapuno sa tao ay ang mga konsepto, lalo na yung mga makarelihyosong konsepto. Halimbawa, isa sa pinakamahirap alagaan ay yung makarelihiyoso. Ang daming alam sa relihiyon, mga pagtuturo, mga kung ano-anong mga narinig niya nung araw na naihasik tungo sa loob niya na hindi niya binibitawan. Kaya ang isa sa paraan ng pagpapastol ay ang i-reconstitute mo yung tao. I-reconstitute mo. Kaya lang, minsan mahirap talaga kasi maraming humahadlang, marami siyang opinyon. Marami siyang narinig na hindi niya mabitawan. Mga lumang pagtuturo, lalo na mga makarelihyosong pagtuturo. Kaya masarap din alagaan yung mga taong walang konsepto. Tanggap na tanggap yan. Pasok na pasok yung mga sinasabi mo. No, so yung iba naman ay parang tahimik pero wala naman nakapasok sa kanila. Amen. Today, a great many Christians are loaded in their spirit. Nearly every kind of Christian today is filled in his spirit with something other than God. So mabuti naman kung ang laman ng espiritu mo ay ang Panginoon. Subalit yung mga bagay na hindi namang ang Diyos, kundi mga konsepto, mga pagtuturo, yan ang problema. Halos lahat meron yan. Sabagat ang tao, sa kanyang karakter, gustong maging marunong at magdunong-dunungan. Minsan gusto mong turuan, pero ang gusto nila, ikaw ang turuan nila. Kaya mahirap alagaan. Amen. When the Lord Jesus came preaching, repent for the kingdom of the heavens has drawn near, not many could receive his word because their spirit was filled with other things. The best drink was being offered, but their vessel was already filled. Thus they were not thirsty. When our spirit is filled, we have no capacity in our vessel for even the best drink. Therefore, when the Lord spoke to the disciples on the mountain, the opening word of his decree was that we must be poor in spirit, that our spirit must be emptied of everything. Emptied of everything. Amen. The best drink ang ino-offer. The best food ang gustong ipakain. Ang problema, busog. Ang problema ay walang space. Kaya mahirap. Mahirap, di ba? So yung mga tao, lalo na ang mga Christians ngayon, ito ay isang pag-iensayo ng pag-unload. Pag-unload. Yun mararamdaman mo. Lalo pag umaga gusto mo makipagsalamuha sa Panginoon. Bukas na bukas ka dapat. Huwag mo agad sabihin, Panginoon, kahapon, ang ganda ng fellowship ko sa'yo, Panginoon. Kahapon, di ba? Naalala mo ba, Panginoon? Ganito, gano'n, ganyan. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, tumahimik ka. Amen. Amen. So, ang salita ng Panginoon ay the best drink ng panahon na yon, the best food ng panahon na yon. Kaya nangangailangan ito ng isang dukhang espiritu bukas para tanggapin ang mga bagong bagay. Halimbawa, pupunta ka sa mga conference.
Pupunta ka sa mga meeting, na kung saan nandiyan dyan ang pagsasalita, mga videotape training. So marami mga kapatid na antok kasi hindi bukas yung espiritu. Marami mga kapatid tahimik habang nakikinig. Ang kanilang kaisipan naglalakbay. Pagkatapos ng meeting, wala naman nakuha. Wala rin naman naintindihan. Kaya isang training din ito eh. Training ng pagtanggap. Pwede ko sabihin, ito ay training ng pagtanggap, training ng pakikinig, training ng pag-iintindi, at training na lahat may kinalaman sa ating espiritu. So, kaya nakatotal siya. Dukha sa espiritu, isang espiritu bukas para sa mga bagong bagay ng Panginoon. Amen. We all need to hear the Lord's words about being poor in our spirit and say, Lord, unload me. Empty my spirit. I don't want to store anything in my spirit. Lord, I want the full capacity in my spirit to be available to you. So magandang prayer ito na pwede naman natin paulit-ulit na sinasabi sa Panginoon. Ito yung simula ng ating oras sa Panginoon. Panginoon, alisin mo yung mga nakakabara. Kasi yung mga bagay na nasa espiritu natin, minsan nagiging bara na yan eh. At kailangan i-unclog mo siya. Alisin mo yung mga bara para makadaloy siya. So, sana matuto tayo. At maganda, ito rin ay maging isang panalangin. Panginoon, sa umagang ito, alisin mo lahat ng mga sagabal. Maski na yung mga magagandang bagay na nangyari. Kung minsan yung mga yung mga alaala, bara yan eh. mga bagay na nakakabara. Kasi tuso rin naman si Satanas eh. Inaakit niya yung ating atensyon sa mga magagandang bagay para palagi ka nakafocus doon. Kasi ang Panginoon, kailangan ng focus doon. Minsan, alala ko, may isang panahon na binigyan natin ng pansin yung salitang tuon. Focus. At ang focus ay isang sitwasyon na bukas. At ito ay may kinalaman sa ating espiritu. Isang bukas na espiritu. Amen. If we are poor in spirit, the kingdom of the heavens is ours. We are in its reality now, in the church age, and we will share in its manifestation in the kingdom age. So binanggit sa atin yung term na kingdom of the heavens. Kapag ikaw ay dukha sa espiritu, ang kaharian ng mga kalangitan ay sa iyo. Ano ba itong kaharian ng mga kalangitan? Ang kaharian ng mga kalangitan, mga kapatid, ay merong at least 3 kapanahunan yan eh. 3 kapanahunan. Una, yung kapanahunan ng reality. Reality. Pag sinabi natin reality, mga realidad na bagay, pero hindi natin nakikita ngayon. Katulad ng panahon ngayon ay panahon ng church life. At ang kaharian ngayon ay kaharian ng realidad. Mga totoong bagay. Si Kristo totoo, ang Espiritu ay totoo. Ang mga kayamanan, mayayaman na mga bagay sa loob ng kaharian ay totoo. Pero ito ay nasa aspekto ng realidad, hindi mo nakikita. Kaya ang mapa sa kaharian ng mga kalangitan sa panahon na ito ay ang mapa sa loob ng buhay eklesiya. Kailangan nasa loob ka ng buhay eklesiya. At ang susunod na kapanahunan ng kaharian ng mga kalangitan ay ang darating na pagpapakita ng kaharian. Kanina sinabi ko, wala kang makikita. Kundi mga bagay na realidad sa eklesiya. Minsan sinasabi ng iba, makiingay tayo. Pero pagpasok, wala naman nakikita. Bakit nag-iingay? Kasi merong pandama, may pag-exercise ng espiritu
sa mga spiritual na bagay. Nararamdaman mo yan. Hindi mo lang nakikita. Katulad ng sinasabi ni Pedro, hindi mo nakikita pero minamahal mo. Hindi mo nakikita, sinasamba mo. Hindi mo nakikita, nararanasan mo. Hindi mo nakikita, ini-enjoy mo. Hindi mo nakikita pero nakikibahagi ka. Lahat ng ito ay mga bagay ng kaharian ng mga kalangitan sa kapanahunan na ito. Masaya ka sa loob ng buhay eklesiya sapagat ito ay kaharian. At ito ay ang kaharian ng mga kalangitan sa panahon na ito. At ang kaharian ng mga kalangitan ay mga sections sa loob ng kaharian ng Diyos. Mga panapanahon yan. Panapanahon. At ang susunod naman ay ang pagpapakita. So ang pagpapakita ng kaharian, mga kapatid, ay isang reward. Ito ay isang gantimpala. At ang pinakasentro sa panahon na yan ay ang magantimpalaan bilang mga mandaraig at makasama ni Kristo na maghari, maging mga kasamang hari ng Panginoon sa loob ng 1,000 taon. At yan ay magaganap sa pagbalik ng Panginoon. Kaya kailangan meron continuation. Ano ba ibig sabihin ng continuation? Ang buhay eklesiya ay magpapatuloy sa susunod na kaharian. Kung wala kang buhay ng eklesiya ngayon, wala kang simula. Ano itutuloy mo pagdating ng Panginoon? Wala. Kaya ang magiging bahagi mo ay disiplina. Kaya kailangan nananatili ka sa buhay eklesiya ngayon. At sa buhay eklesiya ngayon, patuloy na bukas ang espiritu mo upang tanggapin ang pamamahagi ng Tres Unong Diyos araw-araw. Kaya kailangan naiintindihan natin ito. Sa ngayon, realidad. Sa darating na panahon, pagpapakita. At yan ay ang 1,000 taong kaharian na dadalhin ng Panginoon. At syempre, yung ikatlong bahagi niya, yan ay sa walang hanggan. Yan ay ang pagpapasuktol ng bagong langit, ng bagong Jerusalem, sa bagong langit at bagong lupa. So ito mga bagay na ito, dapat lagi nating alam. Sapagat kung alam mo yung mga bagay na yan, yung Christian life mo, may direksyon. Sapagat kung wala kang ganyang pananaw, wala kang direksyon. Ang espiritu mo hindi magiging bukas. Kaya sabi niya, pag bukas ang espiritu mo, sa iyo, tatamuhin mo ang kaharian ng mga kalangitan. If we are overcomers, at His coming back, the Lord will bring us into the manifestation of the kingdom of the heavens. Diba? So, kung ikaw ay overcomer ngayon, sa pagbalik ng Panginoon, ibibigay niya sa iyo ang pagpapakita ng darating na kaharian ng mga kalangitan. At ito ay magiging isang gantimpala para doon. Kaya mahalaga na maging mga mandaraig sa panahon na ito. Ang pagiging mandaraig, hindi sa darating na panahon lang. Yan ay ang pagpapatuloy lang. Ang mandaraig dapat sa panahon na ito. Mandaraig. Ang ibig sabihin ng mandaraig, mapagtagumpayan mo ang mga negatibong bagay. Katulad nito, ano ba yung positibong bagay? Ang maging dukha sa espiritu. So yan ay isang katangian ng isang mandaraig. So sa kabaligtaran, ano yung hindi mandaraig? Ito yung mga puno yung espiritu, walang space. So hindi mandaraig yan. Kung mandaraig ka ngayon, bukas ang espiritu mo para sa Panginoon. Sa panahon ng kanyang pamamahagi, lagi mo natatanggap, natatamasa, at nagiging bahagi ng paglago ng buhay. Amen. To have the kingdom of the heavens is first to participate in the proper normal church life, and second, to inherit the manifestation of the kingdom of the heavens in the millennium. This is the meaning of the words of, for theirs is the kingdom of the heavens. So, naintindihan mo na anong ibig sabihin ng sa iyo ang kaharian ng mga kalangitan. So, meron siyang dalawang bahagi. Sabi niya, yung una, dapat
nakikibahagi ka sa isang maayos, normal na church life ngayon. So yan yung una. Nasa church life ka ba? Mabuti. Huwag kang aalis. No? Makibahagi ka rito ng tuloy-tuloy. Maglingkod ka. Maitayo ka sa mga kapatid. So yan yung unang bahagi ng kaharian ng mga sangkalangitan. At pangalawa, okay, ay ang manahin natin maging mana ang darating na pagpapakita ng kaharian. At ito ay ang 1,000 taong kaharian. Yan ang ibig sabihin ng theirs is the kingdom of the heaven. Praise the Lord. Amen. Salamat Panginoon sa bagong morning revival namin ngayon. Salamat din Panginoon sa iyong paalala na kami maging mga dukha sa Espiritu. Laging bukas para sa iyong pamamahagi. At Panginoon, salamat din sa pagpapaalala na kung bukas ang aming mga espiritu, ang kaharian ng mga kalangitan ay sa amin. Una, ito ay ang aming pananatili sa isang wasto at maayos na buhay eklesiya sa panahon na ito. At Panginoon, pangalawa, ay ang pagmamana namin sa darating na 1,000 taong kaharian na dadalhin mo bilang gantimpala sa panahon ng iyong ikalawang pagbabalik. Amen. Amen.